4:00 ng madaling araw. Ang malamig na simoy ng hangin ay pilit na sumusuot sa mga puwang ng bintana. Ngunit sa loob ng kwarto, mainit ang singaw na nagmumula sa pinipindot na plansa. Tahimik na nakatayo si Tala sa harap ng plansahan. Maingat na pinapadulas ang bakal sa bawat gusot ng mamahaling coat ng kanyang asawa. Ang halimuyak ng lavender fabric softener ay humahalo sa amoy ng mainit na tela. Isang amoy na para kay Tala ay amoy ng tahanan, ng pag-aalaga, ng kanyang tahimik na pagmamahal. Pagkatapos matiyak na walang kahit isang lupi ang kwelyo, maingat niyang isinabit ang coat. Lumapit siya sa maliit na mesa at sinimulang paghiwa-hiwalayin ang mga bitamina ni Miguel. Ilang tableta para sa pananakit ng ulo, bitamina para sa resistensya, at gamot sa pag-asim ng sikmura na madalas nitong idinadaing dahil sa labis na pagtatrabaho. Bawat piraso ay isinilid niya sa isang maliit na lalagyan na may nakasulat na mga araw ng linggo. Sa loob ng 7 taon, ito ang naging mundo ni Tala. Ang maging perpektong anino sa likod ng isang matagumpay na lalaki. Sa loob ng sasakyan patungo sa paliparan, mabigat ang katahimikan na binabasag lamang ng mahinang ugong ng makina at malamig na buga ng aircon. Sinubukan ni Tala na abutin ang kamay ni Miguel na nakapatong sa manibela. Gusto lamang niyang maramdaman ang init ng palad nito bago ang mahabang biyahe patungong London. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga balat, mabilis na binawi ni Miguel ang kanyang kamay upang abutin ang kanyang nagliliwanag na telepono. Ang malamig na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang nakakunot na noo at mga matang walang bahid ng pagmamahal. Hon, not now, please. Malamig ngunit pilit na pinakalmang tinig ni Miguel. Daming inaayos na emails. You know how crucial this London presentation is, right? Nakasalalay ang promotion ko rito. Bumalik ang kamay ni Tala sa kanyang sariling hita, mahigpit na nakakuyom. Nilunok niya ang pait. Sorry, ingat ka doon ha? Baka masyadong malamig. Suotin mo palagi yung coat na inayos ko. Hindi sumagot si Miguel. Ang atensyon nito ay nanatiling nakadikit sa pagtipa sa telepono. Sa tapat ng International Departure Gate, pilit na inayos ni Tala ang kwelyo ng polo ng kanyang asawa. Tinitigan niya ang mukha nito, umaasang makakita ng kahit kaunting pangungulila. Yumuko si Miguel, nag-iwan ng isang mabilis at walang pusong halik sa kanyang noo. Isang galaw na tila mas naging isang obligasyon kaysa sa isang pagpapahayag ng pagsinta. I'll call you when I land. Huwag mo na akong hintayin ng gising. Be a good wife and take care of mama, okay? Tumango si Tala. Pinipilit ang isang matamis na ngiti habang pinapanood ang likod ng kanyang asawa na naglaho sa likod ng mga salamin na pinto ng paliparan. Habang naglalakad pabalik sa parking lot, sinalat ni Tala ang loob ng bulsa ng kanyang suot na jacket upang kunin ang susi ng kotse. Ngunit iba ang naramdaman ng kanyang mga daliri. Isang maliit at malamig na piraso ng metal. Kumabog ang kanyang dibdib, ang reserbang susi ng maliit na padlock ng maleta ni Miguel. Naiwan niya ito nang palitan niya ang bag nito kagabi. Dala ng kaba na baka hindi mabuksan ng asawa ang maleta para kunin ang mga dokumento nito sa London. Mabilis siyang naglakad pabalik. Nilabanan niya ang hapdi ng kanyang mga binti. Ang tanging nasa isip ay ang kapakanan ni Miguel. Ngunit nang makapasok siya muli sa gusali, wala si Miguel sa pila ng International Terminal. Sinundan ng mga mata ni Tala ang pamilyar na bulto ng asawa, hila-hila ang maletang siya mismo ang nag-empake. Naglalakad ito papalayo, patungo sa kabilang dulo ng paliparan, sa domestic terminal. Humakbang si Tala para tawagin ito, ngunit biglang nanigas ang kanyang mga paa. Ang malamig na hangin ng paliparan ay tila naging yelo na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga sakong paakyat sa kanyang gulugod. Ang sikmura niya ay pumulupot, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang nakakapasong pagduduwal na nagmula sa nakikita ng kanyang sariling mga mata.
Isang babaeng bata, nakasuot ng maikling damit na hapit sa katawan, ang mabilis na tumakbo palapit kay Miguel. At ang asawang kanina lamang ay nagdadahilan ng labis na pagod at stress para makaiwas sa hawak ni Tala. Ngayon ay nakangiti ng napakatamis, ibinuka ang mga braso at sinalubong ang babae ng isang mahigpit at nananabik na yakap. Upang mas mahawakan ng maayos ang baywang ng babae, kaswal na hinubad ni Miguel ang coat na suot nito. Ang coat na gumising kay Tala ng 4:00 ng madaling araw. Ang coat na amoy lavender. Walang pakialam na isinabit ito ni Miguel sa hawakan ng maleta. Ngunit dahil sa pagmamadali nitong makatugon sa mapusok na halik ng babae, dumulas ang tela at bumagsak sa malamig na sahig ng paliparan. Sa susunod na hakbang ng babae, ang matulis na takong ng kanyang sapatos ay walang awang bumaon sa mismong bahagi ng dibdib ng coat. Ang eksaktong lugar kung saan pinasadahan ni Tala ng mainit na plansa upang manatiling tuwid at disente ang kanyang asawa. Ang halimuyak ng lavender ay tinapakan ng mamahaling balat ng sapatos. Walang luhang tumulo mula sa mga mata ni Tala. Ang sakit ay napakatindi kaya tila nagyelo ang kanyang mga luha. Ang natira lamang ay isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang isipan at ang paglamon ng matinding kahihiyan. Hiya. Kahihiyan para sa kanyang sarili. Kahihiyan para sa bawat umagang gumising siya ng maaga. Kahihiyan para sa bawat pagtitimpi. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tahimik na hikbi ang nagpunit sa kanyang lalamunan na hindi nakawala sa kanyang mga labi. Ginawa mo akong utusan para lang may oras kang maging hari sa iba? Kasabay ng pagyuko ni Tala sa sahig, naramdaman niya ang panginginig ng telepono sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig ang mga daliring inilabas niya ito. Isang mensahe mula kay Miguel. Boarded na ako, Hon. Papahinga na. Be a good wife and wait for me. Iniangat ni Tala ang kanyang paningin mula sa maliwanag na screen. Sa di kalayuan, sa mismong sandaling binabasa niya ang mensahe ng katapatan, malinaw na malinaw sa kanyang paningin ang kamay ni Miguel na dahan-dahang nag-i-slide pababa sa likuran ng babae, humihagod sa balakang nito habang sabay silang naglalakad, papasok sa boarding gate ng isang biyaheng hindi kailanman papuntang London. Nakatitig pa rin si Tala sa maliwanag na screen ng kanyang telepono habang ang imahe ng kamay ni Miguel na nakapatong sa balakang ng ibang babae ay patuloy na sinusunog ang kanyang paningin. Walang pag-iyak na naganap. Tanging ang pagbigat ng kanyang paghinga, tila bawat simoy ng hangin sa loob ng paliparan ay naging pira-pirasong bubog na pumupunit sa kanyang lalamunan. Ibinulsa niya ang telepono. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Dala ang bigat ng isang 7 taong kasinungalingan. Sa buong biyahe pa uwi, pilit niyang kinakapa ang pakiramdam ng manibela, ngunit manhid ang kanyang mga palad. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mapait at metalikong lasa sa likod ng kanyang dila. Isang pagduduwal na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang sikmura. Ang sasakyang minamaneho niya ay binili sa pangalan ni Miguel. Ang bahay na uuwian niya ay nakapangalan kay Miguel. Sa loob ng sasakyang yon, naramdaman ni Tala ang higpit ng rehas ng isang hawlang na babalutan ng ginto. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang matapang at mamahaling halimuyak ng pabango. Nakaupo sa gitna ng sala ang kanyang biyenan na si Doña Teresita, humihigop ng tsaa mula sa porselanang tasa. Ang mga alahas nito ay kasing kinang ng malamig nitong mga mata. You're late, Tala. Akala ko ba hinatid mo lang si Miguel sa airport? Matalim ang pagkakabigkas ng matanda, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa hawak na magazine. Pumunta ka na sa kusina. You need to start slow cooking his favorite beef mechado. Alam mo naman na gusto niya yon pagka-uwi galing sa mga business trips niya. It takes 4 hours to make it tender.
Tahimik na ibinaba ni Tala ang kanyang bag at nagtungo sa kusina. Sa paghihiwa ng sibuyas at bawang, ang matapang na amoy ng pampalasa ay humalo sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Luhang hindi para sa hiniwang gulay, kundi para sa kanyang sarili. Nakinig siya sa patuloy na paninermo ng kanyang biyenan na sumunod at nakatayo ngayon sa may hamba ng pinto ng kusina. "You have to remember your place in this house, Tala." Patuloy ni Doña Teresita, ang boses ay puno ng pagmamalaki para sa anak nitong lalaki. "Miguel works so hard for this family. Siya ang nagdadala ng pera. The least you can do, since wala ka namang trabaho at hindi mo pa siya mabigyan ng anak hanggang ngayon, is to make sure his home is perfect. Utang na loob mo sa anak ko ang ginhawang tinatamasa mo ngayon. A good wife sacrifices her pride for her husband's success." Matapos ang 2 oras ng pagpapakulo ng karne sa ibabaw ng nag-iinit na kalan, kumuha si Doña Teresita ng isang maliit na kutsara upang tikman ang niluluto ni Tala. Kumunot ang noo ng matanda. Pabagsak na ibinalik ang kutsara sa platito. "Napakatabang naman nito." Naiinis na wika ng biyenan. "Nasa bahay ka na nga lang buong araw, hindi mo pa magawang masarap ang isang simpleng sabaw? What exactly do you do all day, Tala?" Nakakahiya kay Miguel ang kawalan mo ng kwenta minsan. Nakatayo lamang si Tala. Hawak ang sandok. Ang init ng singaw mula sa kumukulong mechado ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit ang mga kamay niyang nakahawak sa sandok ay yelo sa lamig. Ang lamig ng pagkatuklas kaninang madaling araw ay nananatili sa kanyang mga ugat. Tinitigan niya ang sabaw na pilit niyang pinalalasa para sa isang lalaking kasalukuyang nagpapakasaya sa bisig ng iba. Ang bawat salita ng kanyang biyenan tungkol sa pagiging perpektong asawa ay tila lason na unti-unting pumapatay sa anumang natitirang respeto niya para sa pamilyang ito. Hindi siya sumagot. Wala na siyang kailangang patunayan sa kanila. Pagsapit ng hapon, nang makaalis na ang kanyang biyenan, pumasok si Tala sa home office ni Miguel upang maglinis. Isang rutinaryong gawain na dati niyang ginagawa ng may pagmamahal. Habang pinupunasan niya ang makinis na kahoy na mesa, ang kanyang mga mata ay dumapo sa pinakailalim na drawer ng cabinet. Nakakandado ito. Naalala niya ang mga salita ni Miguel noong minsang tangkain niya itong buksan. "Highly confidential documents yan galing sa opisina, Hon. Huwag mo nang pakialaman para hindi ka ma-stress." Hinawakan ni Tala ang malamig na metal ng kandado. Walang kumpanya ang mag-iimbak ng mga lihim sa isang simpleng cabinet sa bahay ng isang empleyado. Nasaan ang susi nito? Bawat sulok ng silid ay siniyasat ng kanyang mga mata. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago ng lalaking nagawang magsinungaling sa harap ng kanyang mukha ng walang kurap. Ang pag-iisip niya ay naputol nang biglang umilaw at mag-vibrate ang tablet sa ibabaw ng mesa. Isang video call mula kay Miguel. Huminga ng malalim si Tala. Pinunasan niya ang anumang bakas ng pagod sa kanyang mukha at inayos ang kanyang buhok bago pinindot ang pindutan para sagutin ang tawag. Lumitaw sa screen ang mukha ni Miguel. May suot itong makapal na sweater. Sa likod nito ay isang puting pader na may nakasabit na simpleng painting ng London Bridge, isang generic na hotel room artwork. "Hi, Hon. Nakapag-check-in na ako." Malambing na boses ni Miguel. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kasinungalingan. "It's freezing here in London. Miss na kita agad. How's Mama? Nagluto ka ba ng mechado ko?" Pinilit ni Tala na ibuka ang kanyang mga labi upang bumuo ng isang maamo at mapagkumbabang ngiti, ang parehong ngiti na inaasahan nito mula sa kanyang maamong asawa. "Nagluto ako, Hon. Papalambutin ko ng mabuti para pag-uwi mo. Saktong-sakto ang lasa. Magpahinga ka na muna dyan." "I will. Medyo jet-lagged pa ako," tugon ni Miguel. Inaayos ang kwelyo ng kanyang sweater. "I love you, Hon. Ikaw lang ang buhay ko." Bago pa man makasagot si Tala upang ibalik ang huwad na pagmamahal nito,
Isang tunog ang malinaw na umalingaw-ngaw mula sa background ng audio ni Miguel. Mula sa bukas na bintana sa labas ng kwarto ng kanyang asawa, narinig ni Tala ang mahaba at pamilyar na sigaw na hindi kailanman maririnig sa malamig na kalye ng London. Isang malakas na sigaw ng isang lalaking naglalako sa kalye, nag-aalok ng mainit na sago at arnibal. Taho! Taho po kayo dyan! Ang boses ng magtataho na nagmumula sa kabilang dulo ng linya ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa makapal na pader ng kasinungalingan ni Miguel. Nanigas ang mukha ng kanyang asawa sa screen ng tablet. Nakita ni Tala ang mabilis na pagkurap ng mga mata nito, ang pawis na biglang namuo sa kanyang noo sa kabila ng suot na makapal na sweater. Ano iyon, Hon? Parang may narinig akong sumisigaw ng taho? Mahinahon ang boses ni Tala, ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa gilid ng mesa. Mabilis na tumawa si Miguel, isang tawang pilit at walang kasing pait pakinggan. Iyon ba? May mga kasama kasi akong Pinoy dito sa hotel. Nanonood sila ng vlogs tungkol sa Pilipinas. Ang lakas nga ng volume eh. Sige na, Hon. Kailangan ko nang mag-ayos para sa meeting. I love you. Bago pa man makasagot si Tala, namatay na ang tawag. Nanatiling nakatitig si Tala sa itim na screen ng tablet. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang malaking pabigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Alam niya ang katotohanan, ngunit ang kailangan niya ngayon ay ang matibay na ebidensya na dudurog sa bawat posibleng palusot ni Miguel. Narinig ni Tala ang marahas na pagbukas ng pinto sa labas at ang pamilyar na yabag ng kanyang ate na si Rowena. Pumasok ito sa kwarto na tila isang bagyo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tala, ano itong naririnig ko kay Mama? Bakit hinayaan mong umalis si Miguel nang hindi ka man lang nagrereklamo sa dami ng trabaho mo rito sa bahay? Dire-diretsyong wika ni Rowena habang tinitingnan ang namumutlang mukha ng kapatid. You look like a ghost, Tala. You're not eating, are you? Inuna mo na naman ang kapakanan ng lalaking yon. Ate, may kailangan akong malaman. Mahinang sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang mga lalaking may pera at laging busy sa London. Sa tingin mo ba sapat na ang tiwala para maniwala sa kanila? Tumingin na ng diretso si Rowena sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng karunungan ng isang babaeng marami ng pinagdaanan. Listen to me, Tala. Kapag ang isang lalaki ay masyadong mabilis umiwas sa tingin mo, hindi London ang pinupuntahan niyan, kundi ang kandungan ng iba. Don't be a fool for love. Use your brain, not just your heart. Nang makaalis si Rowena, bumalik si Tala sa closet ni Miguel. Kinuha niya ang isang lumang coat na madalang nang gamitin ng asawa, ang mismong coat na may mga tahi sa laylayan na siya mismo ang gumawa noong nagsisimula pa lamang silang mag-asawa. Maingat niyang sinalat ang bawat tupi ng tela hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas at maliit na bagay na nakatago sa loob ng lining. Gamit ang isang maliit na gunting, dahan-dahan niyang binutas ang tahi. Isang maliit na susi ang lumabas mula sa loob. Ang susi sa nakakandadong drawer sa opisina. Bumalik siya sa home office, nanginginig ang mga kamay habang ipinapasok ang susi sa butas ng kandado. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal. Pagbukas ng drawer, hindi mga dokumento ng kumpanya ang bumulaga sa kanya. Isang itim na leather na notebook at isang makapal na bundle ng mga resibo ang nakatambak doon. Binuksan ni Tala ang notebook. Bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nakasulat doon ang mga petsa ng kanilang mga mahahalagang okasyon. Sa petsa ng kanilang ika-7 anibersaryo ng kasal noong nakaraang buwan, may isang malaking pulang guhit na tumatawid sa kanyang pangalan. Sa itaas nito, nakasulat ang mga katagang, Unang month with Sophia. Bawat pahina ay puno ng mga talaan ng gastusin para sa mga dinner sa mamahaling hotel, mga reglong alahas, at mga bayad sa isang unit sa isang kondominium.
Kinuha ni Tala ang isa sa mga resibo. Ito ay para sa isang set ng mamahaling lingerie. Binili noong nakaraang linggo, ang araw na sinabi ni Miguel na kailangan niyang mag-overtime dahil sa audit. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Tala ay nang makita niya ang mga slip ng withdrawal mula sa kanilang joint savings account. Ang bawat halaga na binabawas ni Miguel ay tumutugma sa eksaktong halaga na pinagsisikapan ni Tala na ipunin mula sa kanyang maliit na kita sa pag-e-edit ng mga artikulo at ang natitira sa kanyang budget sa palengke. Ang kanyang sakripisyo ay ginagamit ni Miguel para palamutian ang buhay ng ibang babae. Tiningnan ni Tala ang address na nakasulat sa isa sa mga resibo ng kumpanya ng kuryente na nakapangalan pa rin kay Miguel ngunit para sa ibang tirahan. Ang address ay pamilyar. Ito ay matatagpuan sa McKinley Hill, isang marangyang condominium complex. Napatigil ang paghinga ni Tala. Ang gusaling iyon ay matatagpuan sa mismong tapat ng supermarket kung saan siya namimili ng mga paboritong sangkap ni Miguel tuwing Sabado. Habang siya ay naglalakad sa ilalim ng init ng araw, bitbit ang mabibigat na plastik ng mga bilihin, ang kanyang asawa ay naroon lamang sa tapat. Marahil ay nakatanaw sa kanya mula sa mataas na palapag habang may kasamang iba. Kinuha ni Tala ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero na nakasulat sa likod ng resibo ng kondominium. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtunog ng pagtawag, isang boses ng babae ang sumagot. "Hello? Sweetie, is that you? Bakit ibang number ang gamit mo? Akala ko ba nasa meeting ka pa?" Ang boses ay bata, masaya, at puno ng kumpiyansa. Isang boses na hindi kailanman nakatikim ng pagod at hirap na dinanas ni Tala sa loob ng 7 taon. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang telepono nang hindi nagsasalita. Tumingin siya sa bintana, tanaw ang abalang kalsada ng Maynila. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay naging matigas na tila bakal. Ang 7 taon ng pagiging perfect wife ay natapos na sa sandaling ito. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, nakatayo si Tala sa gitna ng malawak na parking lot ng supermarket. Ang init na nagmumula sa semento ay tumatagos sa manipis niyang tsinelas habang ang mabibigat na plastik ng groceries ay unti-unting humiwa sa balat ng kanyang mga daliri. Ngunit hindi ang bigat ng mga pinamili ang nagpapakirot sa kanyang dibdib, kundi ang tanawin sa kanyang harapan. Ilang metro lang ang layo, nakatayo ang marangyang condominium tower. Isang higanting salamin at bakal na tila nang uuyam sa kanyang kalagayan. Doon, sa isa sa mga palapag na yon, naroon ang kanyang asawa. Habang siya ay nagtitiyaga sa amoy ng bulok na gulay at pawis ng palengke upang makatipid ng bawat sentimo, si Miguel ay naglulustay ng kanilang kinabukasan sa loob ng isang di-aircon na paraiso. "Ma'am Rosario, kayo po pala yan. Tulungan ko na po kayo." Boses ng isang pamilyar na gwardiya. Si Mang Cardo ang bumasag sa kanyang pagtulala. Kinuha nito ang mga bitbit ni Tala. "Ma'am, pasensya na po sa itatanong ko. Pero si Sir Miguel po ba yung nakita ko kaninang umaga? May kasama po siyang magandang babae. Pumasok doon sa kabilang tower. Akala ko po ay kamag-anak niyo." Tila isang malamig na balde ng tubig ang ibinuhos kay Tala. Ang katotohanang alam na ng ibang tao, ang kanyang kahihiyan ay mas masakit pa sa mismong pagtataksil. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang dangal. Hiya, ang salitang laging itinatanim sa kanya ni Doña Teresita. Huwag magpakita ng dumi sa ibang tao. Baka client niya lang yon, Mang Cardo. Sige na, salamat sa tulong." Mahinahon niyang sagot, bagaman ang kanyang puso ay nagpupumiglas na sumigaw. Pag-uwi sa bahay, hindi ang kusina ang tinungo ni Tala. Agad siyang pumasok sa kwarto at tinawagan si Ben. Si Ben ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo. Isang eksperto sa IT na matagal na niyang hindi nakakausap dahil ipinagbawal ni Miguel ang anumang ugnayan sa kanyang mga dating kaibigang walang mararating.
Ben, kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na. Bungad ni Tala nang sagutin ang tawag. Makalipas ang ilang oras, sa pamamagitan ng isang sikretong link na ipinadala ni Ben, nabuksan ni Tala ang digital na bakas ng kanilang joint savings account. Ang mga numero sa screen ay tila mga langgam na kumakain sa kanyang laman. Tala, are you still there? Tanong ni Ben mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagtataka at galit. I checked the logs. ₱500,000 ang nawala sa pension fund nyo sa loob ng 6 na buwan. At lahat ng withdrawals ginawa sa mga ATM malapit sa McKinley Hill. Nanatiling tahimik si Tala. Ipinakita ni Ben sa screen ang isang scan ng resibo mula sa isang luxury boutique. Isang bote ng hand cream na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Tiningnan ni Tala ang kanyang sariling mga kamay. Magaspang, may mga bakas ng sugat mula sa paglilinis at nanunuyo ang balat dahil sa matapang na sabon at Clorox. Ang kapal ng mukha niya, bulong ni Ben. He's using your life savings para bilhan ng luho ang babae niya habang ikaw halos hindi na bumili ng bagong damit. Ang puot, gigil, ay nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan mula sa sala. Oras na para sa hapunan. Sa hapagkainan, ang tunog ng porselanang pinggan at kutsara ay tila isang nakakabinging martilyo. Si Doña Teresita ay abala sa paghimay ng isda. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Tala. Bakit parang wala ka sa sarili, Tala? At bakit ang dumi-dumi ng mga kuko mo? Puna ng matanda, habang diring-diri na tumingin sa kamay ni Tala. How can you expect Miguel to stay attracted to you if you look like a common maid? Kaya siguro hanggang ngayon ay wala pa rin kayong anak. Stress? O baka sadyang tuyo na ang sinapupunan mo? Napahigpit ang hawak ni Tala sa kanyang tinidor. Ang bawat salita ni Doña Teresita ay tila lason na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. The Navarro family needs an heir, Tala. Utang na loob mo sa amin ang apelyidong dala mo. Kung hindi mo kayang ibigay ang basic na obligasyon ng isang asawa, huwag kang magreklamo kung maghanap ang anak ko ng iba na mas pakinabang. Patuloy ng matanda, sabay higop ng sabaw na tila wala siyang sinabing masama. Tumingin si Tala nang diretso sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, hindi siya yumuko. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Malapit na nating makuha ang lahat ng nararapat sa pamilyang ito. Naguluhan ang matanda sa tono ng kanyang boses, ngunit bago pa ito makapagtanong, tumunog ang notification sa telepono ni Tala. Isang mensahe mula kay Ben. Tala, I found something in the hidden partition of his cloud drive. Isang file na PDF. Liberation ang title. Basahin mo to pag mag-isa ka na. You need to see this. Pagbalik ni Tala sa kanyang kwarto, nilak niya ang pinto. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang file. Ang unang pahinang lumitaw ay hindi tungkol sa negosyo, kundi isang legal na dokumento na may pamagat na Draft Petition for Annulment. Ang bawat titik sa puting screen ng tablet ay tila mga itim na uod na gumagapang sa paningin ni Tala. Binasa niya ang bawat talata ng draft petition for annulment na inihanda ng abogado ni Miguel. Ang bawat salita ay isang lason, isang paglapastangan sa 7 taon ng kanyang pananahimik at pagtitiis. The respondent, Tala Rosario Navarro, has shown signs of psychological incapacity, repeatedly failing to perform her essential marital obligations, particularly in providing an heir to the petitioner. Nanlabo ang paningin ni Tala, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding hilo na dulot ng kasinungalingan. Sa susunod na pahina, nakasaad ang mga paratang na siya ay mentally unstable at pabigat sa pinansyal na aspeto ng pamilya. Ang bawat sakripisyo niya, ang pag-iwan sa kanyang trabaho bilang editor upang alagaan ang bahay, ang pagtitipid sa sariling luho para sa mga investment ni Miguel,
ang paglunok sa lahat ng panglalait ni Doña Teresita. Lahat ng yon ay binaliktad at ginamit laban sa kanya. Sa mata ng batas na binuo ni Miguel, siya ay isang basura na kailangang itapon upang mapalaya ang kanyang asawa. Isang mapait na sikip ang naramdaman ni Tala sa kanyang dibdib. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi niya maisip na ang lalaking hinahandaan niya ng damit tuwing umaga ay ang siya ring lalaking nagpaplano kung paano siya lulubugin sa putik ng kahihiyan sa harap ng korte at ng kanilang mga kakilala. Biglang tumunog ang notification ng kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang mensahe mula sa London. Hon, kagigising ko lang. Ang lamig dito. Sana nandito ka para ipagtimpla ako ng mainit na tsokolate. Miss na kita. Wait for me, ha? May surprise ako sa'yo pag-uwi ko. Napangisi si Tala. Isang ngising puno ng pait at puot. Ang surprise na tinutukoy ni Miguel ay malamang ang subpena na dudurog sa kanyang dangal. Tumayo si Tala at nagtungo sa banyo. Humawak siya sa lababo. Tinitigan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla dahil sa mga taon ng paglimot sa sarili. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi na siya ang Tala na laging sumasagot ng, "Opo, ma," o "Sige, hon." Bumalik siya sa drawer na binuksan niya kanina. May isa pang folder na nakatago sa pinakailalim ng leather notebook. Isang lumang envelope mula sa isang fertility clinic. 5 taon na ang nakalilipas. Binuksan niya ito at binasa ang resulta ng sperm analysis ni Miguel. Diagnosis, oligozoospermia. Mababa ang sperm count ni Miguel. Siya ang dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. Ngunit sa loob ng 5 taon, hinayaan ni Miguel na si Tala ang sisihin ni Doña Teresita. Hinayaan niyang uminom si Tala ng iba't ibang mapapait na herbal medicine at sumailalim sa mga masakit na check-up habang alam niya sa kanyang sarili na siya ang may problema. Ang kalupitang ito ay higit pa sa pisikal na pananakit. Ito ay isang dahan-dahang pagpatay sa kaluluwa ng isang babae. Kinuha ni Tala ang kanyang telepono at tinawagan si Ben. Ben, isave mo lahat. Ang mga bank transfers, ang mga GPS logs ng kotse niya, at lalong-lalo na ang draft ng annulment na iyan. Huwag kang magtitira ng kahit anong pwedeng gamitin ng mga Navarro para linisin ang pangalan nila. Anong balak mo, Tala? Tanong ni Ben. Bakasang ka ba sa boses nito? Gusto ni Miguel ng liberation, di ba? Ibibigay ko sa kanya ang kalayaang hinding-hindi niya malilimutan. Sagot ni Tala. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang nag-post si Sofia sa kanyang Instagram story. Isang larawan ng 2 boarding pass para sa business class. Ang caption ay puno ng emojis ng puso at eroplano. Heading back to Manila with my king. London was short but sweet. See you tomorrow, Philippines! Ang flight number ay eksaktong kapareho ng flight na sinasabi ni Miguel na sasakyan niya mula sa London. Ngunit ang pinanggalingan ng flight ay hindi Heathrow, kundi ang isang luxury island resort sa Palawan. Dahan-dahang binalik ni Tala ang tablet sa drawer at nilock ito ng maayos. Humiga siya sa kama, ipinikit ang mga mata at hinintay ang pagdating ng umaga. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba sa takot. Ito ay tumitibok na ngayon sa ritmo ng isang paparating na bagyo. Hating gabi na. Ang kadiliman sa loob ng silid ay kasing lalim ng katahimikan ni Tala habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Tanging ang asul na liwanag mula sa kanyang telepono ang nagbibigay ng anyo sa kanyang mukha. Biglang nayanig ang katahimikan nang mag-vibrate ang aparato sa kanyang palad. Isang tawag mula kay Miguel. Huminga ng malalim si Tala bago pinindot ang sagot. Agad na bumungad ang boses ni Miguel, hapo, humihingal, at puno ng pekeng desperasyon. Hon,
Salamat at sumagot ka. Please, kailangan ko ng tulong mo. Mabilis na wika ni Miguel. Ang boses ay tila galing sa isang lalaking nasa bingit ng panganib. Miguel, anong nangyari? Akala ko ba nagpapahinga ka na? Mahinahong tanong ni Tala habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng malamig na tubig. Ang lamig ng baso ay nanunuot sa kanyang balat. Isang paalala na kailangan niyang manatiling matatag. Si Dave, yung kasama ko rito sa London. Naaksidente kami sa taxi hon. Malala ang tama niya. Kailangang operahan agad. Ang problema, hindi gumagana ang corporate card ko dahil sa overseas limit at ayaw tanggapin ang ibang cards ko rito sa hospital. Paliwanag ni Miguel. Ang boses ay tila may kasama pang hikbi. Kailangan ko ng 100, 75,000 piso ngayon din para sa deposit. Please hon, ikaw lang ang malalapitan ko. Buhay ang nakasalalay dito. Napapikit si Tala. Ang halagang hinihingi ni Miguel ay ang huling ipon na itinatago niya para sa pagpapaayos ng kanilang bubong at ang perang itabi niya para sa kanyang may sakit na ina. Isang malaking halaga na pinaghirapan niya sa bawat artikulong kinuha niyang sideline bilang editor. 175,000? Miguel, halos lahat na yan ang natitira sa akin. Bulong ni Tala. Pinipilit na magtunog nag-aalala kahit ang totoo ay nandidiri siya sa galing ng asawa niyang umarte. Babayaran ko rin agad hon. Pag-uwi ko, ibabalik ko ng doble. Please, bilisan mo. Baka mawalan na ng oras si Dave. I-transfer mo na sa account ko ngayon din. Sige hon. Gagawan ko ng paraan. Mag-ingat ka diyan. Sagot ni Tala bago pinatay ang tawag. Hindi nag-aksaya ng oras si Tala. Itin-transfer niya ang pera. Ngunit bago iyon, nagpadala siya ng mensahe kay Ben. Ben, the money is on the way. Trace the merchant terminal ID the moment he spends it. Umupo si Tala sa dilim, hinihintay ang bawat minuto. Uminom siya ng tubig. Ang lamig nito ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang sikmura. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng notification mula sa kanyang laptop. Isang screenshot mula kay Ben. Tala, hindi ito hospital sa London. Boses ni Ben sa chat. Ang transaction ay naganap sa Talavera Fine Jewelry sa Greenbelt, Makati. Ngayon lang, 12:30 ng gabi. Kasunod nito ay ang isang larawan ng digital invoice na nakuha ni Ben mula sa database ng shop. Isang diamond pendant with 18 karat gold chain. Ang kabuuang halaga, 175,000 piso. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang nakasulat sa special instructions na bahagi ng invoice. Engraved initials S at M, forever yours. Napabitaw si Tala sa basong hawak niya. Ang tubig ay nagkalat sa sahig. Nabasa ang kanyang paanan, ngunit hindi siya kumilos. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig para kay Miguel, ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 7 taon, ay tila sumama sa talsik ng tubig sa malamig na semento. Ang perang itatabi sana niya para sa gamot ng kanyang ina, ang perang pinagpuyatan niya, ay ginamit ni Miguel upang palamutian ang leeg ng isang babaeng sumira sa kanyang tahanan. At ginawa yon ni Miguel gamit ang isang kwento ng kamatayan at aksidente. Ilang sandali pa, tumunog muli ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Miguel. Thank you, Hon. Na-save mo ang buhay ni Dave. You are truly an angel. I love you so much. Sleep well. Tiningnan ni Tala ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagmamahal. Ang apoy ng gigil ay napalitan na ng isang matalas at malamig na plano. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa luhang sasayangin para sa isang lalaking ang tanging alam ay gamitin ang kabutihan ng iba para sa kanyang sariling kaligayahan. Tumayo si Tala, kinuha ang basahan
at dahan-dahang pinunasan ang tubig sa sahig. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat hininga ay puno ng determinasyon. Hindi na ako ang anghel mo, Miguel, bulong niya sa hangin. Simula ngayon, ako na ang magiging bangungot na hinding-hindi mo matatatakasan. Kinuha niya ang kanyang planner at isinulat ang isang petsa. Ang araw ng homecoming party ni Miguel sa susunod na linggo. Ang araw na itinakda niya para sa pagbagsak ng kaharian ng mga Navarro. Iyan, ang amoy ng Clorox ay nanunuot sa bawat sulok ng bahay. Isang matapang at malinis na halimuyak na tila pilit na binubura ang anumang bakas ng dumi at pagtataksil na iniwan ni Miguel. Nakaluhod si Tala sa sahig, kinukuskos ang bawat uka ng marmol. Ang kanyang mga tuhod ay namumula na at ang kanyang mga palad ay humahapdi dahil sa kemikal, ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat kuskos, sa bawat pagpunas, tila binubura niya ang 7 taon ng kanyang pagiging bulag at sunod-sunuran. Hindi na ito ang paglilinis ng isang masunuring asawa. Ito ang paglilinis ng isang babaeng naghahanda ng isang altar para sa darating na sakripisyo. Ma, naipadala ko na po ang lahat ng imbitasyon, wika ni Tala nang makita niyang bumaba ng hagdan si Doña Teresita. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pambahay na seda, may dalang hangin ng awtoridad at kayabangan. Mabuti naman, sagot ng matanda habang sinusuri ang kintab ng sahig. Dapat lang na malaman ng lahat ang tagumpay ng anak ko sa London. Isang malaking karangalan para sa pamilyang Navarro ang promosyong ito. Siguraduhin mong ang pinakamahal na alak ang isisilbi natin. Ayaw kong mapahiya sa mga kasamahan ni Miguel, lalo na sa CEO nila. Napangiti si Tala, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Ginamit ko po ang pangalan niyo sa mga imbitasyon. Sabi ko po, kayo mismo ang gustong mag-host ng party na ito para sa kanya. Ang lahat ng VIPs, pati ang mga board members ay nag-confirm na. Dadating sila. Very good. At least, may silbi ka rin sa pag-aayos ng ganitong mga kaganapan. Sabi ni Doña Teresita, bago tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto. Hindi alam ng matanda na ang imbitasyong ipinadala ni Tala ay hindi lamang para sa isang party. Ito ay isang paanyaya para saksihan ang pagguho ng isang huwad na imperyo. Kinahapunan, dumating si Rowena, ang kanyang nakatatandang kapatid. Bit-bit nito ang isang malaking itim na bag na naglalaman ng mga kagamitang hinihingi ni Tala. Sa likod ni Rowena ay si Ben, na tahimik na sumunod habang bit-bit ang isang projector at mga kable. Tala, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Rowena. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang kanyang kapatid na abala sa pag-aayos ng mesa. Once you do this, there's no turning back. Dudurugin mo hindi lang ang karera ni Miguel, kundi pati na rin ang pangalan niyo. Ate, wala na akong pangalang dapat protektahan, sagot ni Tala habang dahan-dahang inilalabas mula sa isang shopping bag ang isang pulang bestida. Ang tela nito ay makintab at kasing pula ng sariwang dugo. 7 taon kong binuo ang pangalan niya habang binubura ko ang sarili ko. Ngayon, oras na para ako naman ang makita. Hinawakan ni Rowena ang balikat ni Tala. Ang tapang ng kulay na ito, Tala. Alam mong ayaw ni Miguel ng ganyan. Sabi niya, di ba mukha kang cheap sa kulay na pula? Iyon ang sabi niya para manatili akong mukhang maamo at sunod-sunuran sa tabi niya. Tugon ni Tala. Tinitigan ang sarili sa salamin habang hawak ang bestida. Gusto niyang magmukha akong background lang, pero sa gabing ito, ako ang magiging sentro ng lahat. Sa tulong ni Ben, naikabit ang isang malaking screen sa gitna ng sala na nakatago sa likod ng mga kurtinang pandekorasyon. Inayos nila ang audio system at siniguradong ang lahat ng files, ang mga video mula sa airport, ang mga bank statements at ang mga litrato ni Sofia ay handa na sa isang pindot lang. Everything is set, Tala, bulong ni Ben.
Ang mga dokumento ng kumpanya na may kinalaman sa pondo na kinuha niya, naka-embed na rin sa slideshow. One click and he's done. Lumubog ang araw at unti-unting napuno ng dilim ang paligid. Isang pamilyar na tunog ng gulong ng sasakyan na dumaan sa ibabaw ng mga graba sa labas ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay tila isang hudyat. Nandyan na siya. Wika ni Rowena, ang boses ay nanginginig sa kaba. Inayos ni Tala ang kanyang buhok. Isinuot niya ang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Nagpapakita ng isang figura na matagal niyang itago sa maluluwag na duster. Naglagay siya ng lipstick na kasing kulay ng kanyang damit. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng handang sumabak sa giyera. Bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. Hila-hila ang kanyang maleta. Mukha itong pagod, ngunit may isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ang kinang ng isang lalaking nanggaling sa isang masayang bakasyon. "Hon, I'm home!" Tawag ni Miguel. Inilapag ang kanyang gamit. Lumapit si Tala at binigyan siya ng isang yakap. Ngunit sa lapit ng kanilang mga katawan, hindi ang amoy ng malamig na hangin ng London ang nalanghap ni Tala. Sa halip isang matamis at mabangong amoy ng sunblock at isang pamilyar na pabango ng babae ang nanunuot sa leeg ni Miguel. Nang humiwalay si Tala, napansin niya ang isang mapula at mahabang bakas ng kalmot sa gilid ng leeg ni Miguel, bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang kwelyo. "Kamusta ang London, Hon?" Tanong ni Tala. Ang boses ay kasing tamis ng asukal, ngunit may talim ng isang labaha. "Sobrang lamig, Hon. Pero success lahat ng meetings," sagot ni Miguel. Hindi napapansin ang pamumula ng mga mata ni Tala. "Ready na ba ang lahat?" Sabi ni Mama. "May mga bisita raw tayo." "Higit pa sa handa ang lahat, Miguel," tugon ni Tala, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalmot sa kanyang leeg. "Lahat ay naghihintay na makita ang achievement mo." Ang marangyang sala ng mga Navarro ay napuno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak. Ngunit para kay Tala, ang bawat hininga ay tila punong-puno ng amoy ng pagkabulok. Ang bawat sulok ng bahay ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier, habang ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal at ang banayad na musika mula sa piano ay nagbibigay ng isang mapayapang anyo sa darating na unos. Dahan-dahang pumasok ang mga panauhin. Naroon ang mga matataas na opisyal ng kumpanya ni Miguel, ang mga board members at ang mismong CEO na si Mr. Anderson. Lahat sila ay nakasuot ng kanilang pinakamagara at pinakamamahaling kasuotan, handang magpugay sa tinaguriang Golden Boy ng korporasyon. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Miguel. Ang kanyang muka ay nagniningning sa katuwaan at kayabangan. Nakahawak siya sa baso ng alak. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong silid habang kinakamayan ng mga kasamahan. "Hon, come here!" Tawag ni Miguel nang makita si Tala na papalapit. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang pulang bestida ay tila isang apoy na gumagapang sa gitna ng silid. Naramdaman ni Tala ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa kanyang baywang. Isang hawak na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na ahas na pumupulupot sa kanyang katawan. Nandidiri siya sa bawat segundong dumidikit ang balat nito sa kanya. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. "Mr. Anderson, this is my beautiful wife, Tala." Pagpapakilala ni Miguel, ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Sabi ko nga sa inyo, siya ang sikreto ng tagumpay ko. Without her taking care of everything at home, hindi ko magagawa ang mga na-achieve ko sa London." Ngumiti si Mr. Anderson. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "You are a very lucky man, Miguel. And Mrs. Navarro, you have a very supportive husband. He didn't stop talking about his hard work in London during our last call." "Sobra po siyang masipag, Mr. Anderson," sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay diretso sa CEO. "Hindi niyo lang alam kung gaano karaming sakripisyo
Ang ginawa niya para sa kumpanyang ito at para sa pamilyang ito. Sandaling naramdaman ni Tala ang bahagyang panginginig ng kamay ni Miguel sa kanyang baywang. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay sa kanya ng asawa, tila sinusuri kung may nakatagong kahulugan ang kanyang mga salita. Lumapit din si Doña Teresita. Suot ang kanyang pinakamahal na kwintas ng perlas. Ang muka ay puno ng kaplastikan habang bumabati sa mga bisita. Tala, asikasuhin mo ang mga catering staff. Siguraduhin mong hindi nauubusan ng pagkain ng mga lamesa. Bulong ni Doña Teresita sa kanyang tabi. Sapat lamang para siya ang makarinig. Huwag kang masyadong papansin dito. Hayaan mong ang asawa mo ang magningning ngayong gabi. Remember your place. Sa halip na sumunod, kumuha si Tala ng isang baso ng alak at hinarap ang kanyang biyenan. Huwag po kayong mag-alala, ma. Sa gabing ito, walang sino man ang makakalimot sa pangalang Navarro. Bago pa makasagot ang matanda, hinila ni Miguel si Tala sa gitna ng silid. Hon, I almost forgot. I have something for you. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na paper bag mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang branded na paper bag mula sa airport, ngunit halatang lukot na ang mga gilid nito. Inilabas niya ang isang bote ng perfume, isang brand na madalas makita sa mga discount sections ng duty-free shops. I saw this at Heathrow and remembered you immediately. Simple lang, pero elegant. Parang ikaw, bulong ni Miguel, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Tala sa harap ng mga bisita. Ang bawat haplos ni Miguel ay tila pagpako sa krus ng dangal ni Tala. Alam niya ang totoo. Alam niyang sa loob ng kanyang maleta, sa ilalim ng mga maruming damit, ay naroon ang resibo ng 175,000 piso na kwintas na kasalukuyang nakasuot marahil sa leeg ni Sophie. At ang bote ng pabangong ito, isang mabilis na paraan para pagtakpan ang kanyang pagkakasala. Pinilit ni Tala na huwag mabilaukan sa sariling lalamunan. Salamat, Hon. Ang bango. Amoy na amoy ko ang pagmamahal mo. Tumunog ang isang maliit na bell sa gilid ng silid. Ang hudyat para sa formal na bahagi ng programa. Inakay ni Miguel si Tala patungo sa harapan, sa tapat ng malaking screen na nakatago pa rin sa likod ng marangyang kurtina. Ladies and gentlemen, friends and colleagues, kadaan. Simula ni Miguel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa sound system na inayos ni Ben. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta. Ang gabing ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa katotohanan na ang hard work at integrity ay laging nagbubunga. Tumingin si Miguel kay Tala. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng isang lalaking tapat at mapagmahal. And to my wife, Tala. Thank you for being the foundation of my life. Bago tayo kumain, may inihanda ang asawa ko na isang maikling presentation tungkol sa naging biyahe ko sa London. A little surprise for everyone. Lumingon si Miguel kay Tala at tumango. Hon, go ahead. Show them. Dahan-dahang humakbang si Tala patungo sa control panel. Ang kanyang mga daliri ay lumapat sa malamig na keyboard ng laptop. Tiningnan niya ang buong silid. Ang kanyang biyanan na nakangiti ng buong yabang, ang CEO na puno ng paghanga, at ang kanyang asawa na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng malaking screen, handang tanggapin ang palakpakan ng lahat. Huminga ng malalim si Tala. Ang bawat segundong dumaan ay tila naging 1 taon ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba. Ito ay matatag na at puno ng yelo. Higit pa sa surprise ang matatanggap niyo ngayong gabi, Miguel, bulong ni Tala sa kanyang sarili. Ang kanyang daliri ay mariing tumama sa enter key. Ang malaking screen sa gitna ng sala ay unti-unting nagliwanag. Ang asul na silaw nito ay tumama sa mukha ng mga panauhin na tila isang malamig na anino. Ang banayad na musika ay biglang naputol, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Sa halip na ang mga ulap ng London o ang Big Ben ang lumitaw, ang unang bumulaga sa screen
ay isang malinaw na video footage mula sa Manila Domestic Terminal. Ang petsa at oras sa ibaba ng screen ay tumutugma sa eksaktong sandali na sinabi ni Miguel na papaalis na siya patungong United Kingdom. Ang unang imahe, si Miguel, suot ang coat na maingat na pinlansya ni Tala, ay mahigpit na nakayakap sa isang babaeng nakasuot ng maikling damit. Nakita ng lahat ang pagdampi ng kanilang mga labi. Ang nananabik na halik na hindi kailanman ibinigay ni Miguel sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Narinig ang mahinang tunog ng pagbagsak ng isang baso. Si Doña Teresita ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga perlas sa kanyang leeg. Ang mga bulong sa silid ay mabilis na kumalat, tila isang apoy na tinataboy ng hangin. Ano ito, Miguel? Boses ni Mr. Anderson, ang CEO, ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at matinding pagkadismaya. Hindi nakasagot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang anit patungo sa kanyang kwelyo, binabasa ang tela ng kanyang mamahaling polo. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang video ay napalitan ng mga larawan ng mga bank statement at resibo. Isang malaking pulang bilog ang nakatutok sa halagang 175,000 piso. Ang perang kinuha ni Miguel mula sa ipon ni Tala sa ilalim ng kwento ng isang aksidente. Kasunod nito ay ang invoice mula sa Talavera Fine Jewelry, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalang Sofia at ang inisyal na S&M, Forever Yours. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga kababaihang panauhin. Ang bawat mata ay tumingin sa bote ng murang pabango na hawak pa rin ni Tala. Isang simbolo ng barya-baryang pagmamahal na ibinigay ni Miguel sa kanyang asawa, kapalit ng libu-libong halaga para sa kanyang kirida. Tala, patayin mo yan. Tala. Sa wakas ay nakabawi ng boses si Miguel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Anong kabalastugan ito? Nag-e-edit ka ba ng mga video para sirain ako? Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa control panel, ang susunod na dokumento ang nagpatahimik sa buong gusali. Ang draft petition for annulment. Ang bawat paratang ni Miguel laban kay Tala, ang kawalan ng anak, ang pagiging pabigat, ang pagiging mentally unstable, ay isa-isang lumabas sa screen sa malalaking titik. Ang mga panauhin na karamihan ay mga pamilyadong tao at may mataas na moralidad sa lipunan ay napuno ng matinding pandidiri. At ang huling pahina ay ang pinakamatinding dagok, ang sperm analysis ni Miguel. Ang katotohanang siya ang baog at ang katotohanang pinanood niyang mabulok ang buhay ng kanyang asawa sa ilalim ng sisihan ng kanyang ina sa loob ng 5 taon. Sinungaling. Isang sigaw ang nagmula kay Rowena mula sa gilid ng silid. Ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal nang kinikimkim. Nawalan ng kontrol si Miguel. Sinubukan niyang lundagin ang kable ng projector. Ang kanyang muka ay naging kasing dumi ng mga kasalanang itinago niya. Ngunit sa kanyang pagmamadali, sumabit ang kanyang paa sa mahabang kable ng kuryente. Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa sahig ay tila isang babala. Ang golden boy ng kumpanya ay nakadapa ngayon sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga basag na kristal at mga natapong alak. Ang kanyang wig na bahagyang tumabingi at ang kanyang suit na nadumihan ng sarsa ng pagkain ay nagmukhang basahan sa harap ng lahat ng kanyang mga hinahangaan. Lumapit si Mr. Anderson. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. You talked about integrity, Miguel. You talked about hard work. But you are nothing but a thief and a coward. Don't bother coming to the office tomorrow. HR will send your termination papers. Hinarap ni Tala ang kanyang asawa na kasalukuyang nakatingala sa kanya mula sa sahig. Ang kanyang pulang bestida ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng screen. Tila isang reynang nakatayo
sa gitna ng mga guho. Sabi mo, di ba, Miguel? London is cold? Mahinahong wika ni Tala. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Pero mas malamig pala rito sa bahay natin. Dahil sa bawat gabi na katabi kita, ang tanging kayakap ko ay ang iyong mga kasinungalingan. Bumaling si Tala kay Doña Teresita. Nakasalukuyang nakasandal sa pader, nanginginig ang buong katawan. At ma, huwag po kayong mag-alala. Ang apo na hinihintay nyo, hindi po ako ang tuyo ang sinapupunan. Ang anak nyo po ang walang maibibigay. Kahit kailan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang libingan para sa pangalang Navarro. Isa-isang nagsialisa ng mga bisita nang hindi man lang tumitingin kay Miguel. Ang kahihiyan, ang hiya na kinatatakutan ng mga Navarro ay tuluyan ng lumamon sa kanila. Nanatiling nakatayo si Tala, hindi siya umiiyak. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi na sa takot, kundi sa isang kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang bawat yabag ng mga panauhin na papaalis ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Miguel. Ang malaking sala, na kanina lamang ay puno ng tawanan at pagbati, ay naging isang malawak na disyerto ng kahihiyan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabigat na paghinga ni Miguel na nananatiling nakadapa sa sahig, sa gitna ng mantsa ng pulang alak na tila tuyong dugo sa puting marmol. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at malagkit. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagmamahal, kundi puno ng isang mailap na galit at desperasyon. Hayop ka, Tala. Gumaralgal ang boses ni Miguel. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa pagitan ng bawat salita. Sinira mo ako. 7 taon kitang binuhay. 7 taon kitang binihisan at pinakain. At ito ang igaganti mo sa akin sa harap ng CEO ko? Inubos mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Malamig na tinitigan siya ni Tala. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Pinaghirapan mo, Miguel? O pinaghirapan natin? Ang bawat sentimo na kinuha mo para sa kwintas ni Sofia, galing sa pondo na ako ang nag-ipon habang tinitipid ko ang sarili ko sa pagkain. Ang bawat promosyon na nakuha mo dahil sa mga gabi na ako ang nag-e-edit ng mga report mo habang ikaw ay nakikipaglandian sa telepono. Humakbang si Tala palapit. Ang dulo ng kanyang pulang bestida ay sumasayad sa mga basag na kristal. Hindi kita sinira, Miguel. Ikaw ang sumira sa sarili mo noong sandaling akalain mong ang katapatan ko ay isang kahinaan na pwede mong tapakan habang buhay. Sa kabilang dulo ng sala, si Doña Teresita ay tila isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang perlas na kwintas. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na palagi niyang ipinangangalandakan ay tuluyan ng lumason sa kanyang pagkatao. Alam niyang bukas, ang buong komunidad ng mga Navarro ay pagtatawanan sila. Ang kanilang pangalan ay magiging kasing kahulugan ng pandaraya at pagkabaog. Tala, anak, pag-usapan natin ito. Pilit na pinalambot ni Doña Teresita ang kanyang boses, isang huling pagtatangka na isalba ang natitirang piraso ng kanilang reputasyon. Ang pamilya ay pamilya pa rin. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Pwede nating ayusin ito ng pribado. Tapos na ang oras ng pag-uusap, ma. Sagot ni Tala. Hindi man lang nililingon ang matanda. Dahil sa loob ng 5 taon na pinagmukha niyo akong basura sa harap ng lahat. Dahil sa hindi ko pagkakaanak, wala kayong narinig na pribadong paliwanag sa akin. Ngayong ang katotohanan na ang lumabas, harapin niyo ang dumi na kayo mismo ang gumawa. Kinuha ni Tala ang itim na folder mula sa ibabaw ng piano. Inihagis niya ito sa paanan ni Miguel. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa basang sahig ay tila isang hatol ng kamatayan.
Pirmahan mo yan, Miguel. Ang tunay na annulment papers. At huwag mong subukang itago ang mga ari-arian mo dahil alam ni Ben ang bawat piso na inilipat mo sa account ni Sofia. Babawiin ko ang lahat ng kinuha mo sa akin. Ang bahay na ito, ang mga investment, lahat. Wala kang makukuha sa akin. Sigaw ni Miguel. Pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Asawa kita. Wala kang karapatan. Wala na akong pakialam sa karapatan, Miguel. Ang tanging gusto ko na lang ay mabura ang bawat bakas ng pangalan mo sa buhay ko. Tugon ni Tala. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang labaha. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang kanyang maliit na maleta na kanina pa nakahanda sa tabi ng pintuan. Hindi na siya lilingon pa. Ang longbok niyong na ito ay hindi na niya kailangan. Bago siya lumabas, tumunog ang telepono ni Miguel na nasa sahig. Isang notification mula sa Instagram, isang bagong post mula kay Sofia. Malinaw na nabasa ni Tala ang caption sa screen ni Miguel. Single and ready for a new investment. Goodbye losers. I deserve someone who actually has a career. #new life, #no job, no love. Narinig ni Tala ang marahas na paghinga ni Miguel habang binabasa nito ang post. Ang huling alas na inaasahan ni Miguel, ang pag-ibig ni Sofia, ay iniwan na rin siya sa sandaling nawala ang kanyang pera at posisyon. Tumingin si Tala sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Isang lalaking walang trabaho, walang dangal, at ngayon ay wala ring kakampi. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng panunood sa isang tao na maubusan ng lahat ng bagay na inakala niyang mas mahalaga kaysa sa katapatan. Lumabas si Tala sa pinto. Sinalubong ng malamig at sariwang hangin ng gabi. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Sa labas ng marangyang kondominium sa McKinley Hill, ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Miguel. Wala na ang kanyang kotse, kinuha na ito ng bangko matapos malaman ang kanyang pagkakasibak sa trabaho at ang mga anomalya sa kanyang accounts. Basang-basa siya, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at alak. Pilit niyang pinindot ang doorbell ng unit ni Sofia. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit hindi ang mainit na yakap na nakasanayan niya ang sumalubong sa kanya. Nakatayo roon si Sofia. Suot ang isang mamahaling silk robe, ang robe na si Tala, ang nagbayad sa pamamagitan ng kanilang joint account. Sofia, please let me in. Pagsusumamo ni Miguel, ang boses ay nanginginig sa lamig. I lost everything. Ang kumpanya, si Tala. Ikaw na lang ang meron ako. Tumingin si Sofia sa kanya ng may matinding pandidiri. Walang bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Tanging ang lamig ng isang negosyanteng nalugi sa investment. Miguel, look at yourself. You look pathetic. Malamig na wika ni Sofia. Sabi ko sa iyo noon, gusto ko ng lalaking may direksyon ng buhay. What am I supposed to do with an unemployed, disgraced man? My career is just starting at hindi ko hahayaang mahila mo. Ako pababa sa putikan. Pero ang kwintas, yung 175,000 piso na ibinigay ko sa'yo, hindi ba sapat iyon para patunayan ang pagmamahal ko? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sofia. Inabot niya ang kanyang leeg. Hinubad ang kwintas na may inisyal na S at M. At walang pag-aalinlangang itinapon ito sa paanan ni Miguel. Ang tunog ng ginto na tumama sa semento ay tila isang huling sampal sa kanyang pagkatao. I don't wear trash, Miguel. At ang kwintas na yan, baka ipahabol pa sa akin ng asawa mo o ng kumpanya nyo dahil sa embezzlement mo. Keep it. Baka kailanganin mo yan pambayad sa abogado mo. Sabi ni Sofia bago marahas na isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo si Miguel sa hallway, hawak ang malamig na kwintas na naging simbolo ng kanyang pagkawasak. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Miguel sa mansyon ng mga Navarro, umaasang makakahanap ng kalinga sa kanyang ina.
Ngunit sa pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina na si Doña Teresita na abalang nag-eempake ng mga gamit. Ang mga gamit na nakumpiska na dahil sa mga utang na hindi na mabayaran ni Miguel. "Mama," tawag ni Miguel. "Huwag mo akong tawaging mama," sigaw ni Doña Teresita. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. "Ang kapal ng mukha mong magpakita rito matapos mo kaming hiyain sa harap ng lahat. Ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo, ang dangal ng pangalang Navarro, itinapon mo para lang sa isang babaeng iniwan ka rin pala. Kailangan ko ng tulong nyo." "Wala akong maitutulong sa isang talunan, Miguel. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Pero ang ibinigay mo sa akin ay ang pinakamatinding kahihiyan na hinding-hindi ko na mabubura hanggang sa mamatay ako." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Tala. Ngunit hindi na ito ang maamong babaeng laging nakayuko. Nakasuot siya ng isang sleek na navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kumpiyansa. Kasama niya ang isang abogado at si Ben. "Tala," bulong ni Miguel, tila nakakita ng isang huling pag-asa. Hindi siya tiningnan ni Tala. Sa halip, ibinigay niya ang mga dokumento sa kanyang abogado. "Attorney, pakisiguradong lahat ng assets na na-freeze natin ay maipapamahagi ng maayos ayon sa court order. I want the house liquidated within 30 days. "Tala, please, let's talk about this." Lumapit si Miguel. Pilit na hinahawakan ang braso ni Tala. "Remember our 7 years? Ang mga pangarap natin? I made a mistake, I know. Pero we can start over. I'll change, I promise." Huminto si Tala. Tiningnan niya ang kamay ni Miguel na nakahawak sa kanyang braso. Isang kamay na malagkit, amoy alak, at puno ng kasinungalingan. Sa isang mabilis na galaw, iniwas ni Tala ang kanyang braso. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng hand sanitizer mula sa kanyang bag. Sa harap ni Miguel, sa harap ng kanyang biyanan, dahan-dahang naglagay si Tala ng likido sa kanyang mga palad. Maingat niyang ikinuskos ang kanyang mga kamay. Tila ba nililinis ang bawat atomo ng pagkatao ni Miguel na dumikit sa kanya. "Nakalimutan mo na ba, Miguel? Sabi mo noon, wala akong kwenta kung wala ka." Mahinahong wika ni Tala, habang patuloy sa paglilinis ng kanyang mga kamay. "Pero tingnan mo tayo ngayon. Ako ang nakatayo ng tuwid. Ikaw? Ikaw ang nakikiusap sa isang babaeng tinawag mong baog at pabigat." Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging ang matinding kawalan ng pakialam. "Huwag mong gamitin ang 7 taon natin para mang guilt trip. Dahil ang 7 taon na yon ay hindi pagmamahal, kundi isang mahabang leksyon para matutunan kong ang taong pinili kong mahalin ay ang siyang dudurog sa akin kung hindi ako lalaban. Tala, huwag mong gawin ito. Attorney, let's go. We have a meeting with the publishing house." Sabi ni Tala bago tumalikod. Bago siya makarating sa pinto, lumingon siya kay Doña Teresita na kasalukuyang umiiyak sa gilid. "Ma, yung mechado na niluto ko nung gabing yon, huwag niyo nang hanapin ang lasa niyon. Dahil ang huling pagkakataon na pinagsilbihan ko kayo ay ang huling pagkakataon na naramdaman niyo ang malasakit ng isang taong tinuring niyong katulong." Lumabas si Tala sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Naiwan si Miguel sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang mga kamay na amoy alkohol. Ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng babaeng hindi niya kailanman nirespeto. Ang mga trota ng kanyang pagkakamali ay nagsisimula ng liparin ng hangin, habang ang buhay ni Tala ay nagsisimula ng magliwanag. Sumilip ang unang rati ng sikat ng araw sa pagitan ng mapuputing kurtina ng bagong apartment ni Tala. Hindi ito ang malawak at malamig na mansyon ng mga Navarro, na tila isang museo ng mga itinatagong lihim. Ang maliit na espasyong ito ay amoy bagong pintura, amoy sariwang bulaklak, at higit sa lahat, amoy kalayaan. Dahan-dahang bumangon si Tala.
Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang kaba na baka magising siya ng huli at hindi maihanda ang mga gamot ni Miguel o ang tsaa ni Doña Teresita. Ang banayad na tunog ng paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang himig ng kapayapaan, hindi na isang paalala ng mga gawaing bahay na tila walang katapusan. Nagtungo siya sa maliit na kusina at nagtimpla ng kape. Ang bango ng mainit na barako ay humahalo sa malamig na hangin ng umaga. Habang hinihintay niyang lumamig ang kape, tumayo siya sa tapat ng bintana at pinanood ang unti-unting paggising ng lungsod. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa banyo. Sinisisi ang sarili kung bakit hindi siya mabigyan ng anak ang mga Navarro. Ngayon, napangiti siya sa sarili. Ang dating itinuturing niyang kakulangan ay siya palang naging pinakamalaking pagpapala sa kanyang buhay. Dahil wala siyang anak kay Miguel, malaya siyang nakalabas sa kulungan nang walang anumang kadenang mag-uugnay sa kanya sa lalaking iyon habang buhay. Hindi siya tuyo. Ang kanyang sinapupunan ay nanatiling malinis mula sa binhi ng isang taong walang dangal. Umupo si Tala sa harap ng kanyang laptop. Isang mahinang tunog ng notification ang maririnig. Binuksan niya ang kanyang email at bumungad ang isang mensaheng matagal na niyang hinintay. Dear Miss Rosario, we are pleased to inform you that we would like to offer you the position of Senior Content Editor. Your insights and editing skills are exactly what our publishing house needs for our upcoming major projects. Huminga ng malalim si Tala. Ang mga daliri niyang dati ay puno ng sugat mula sa Clorox at paglilinis. Ngayon ay muling dadapo sa mga titik na bubuo ng mga kwento. Hindi na siya ang anino sa likod ng tagumpay ng iba. Siya na ang magiging boses na huhubog sa sarili niyang kapalaran. Narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono sa mesa. Isang mensahe mula kay Ben. Tala. Final na ang court order. Ang liquidation ng mansyon ay tapos na. Nakuha mo na ang nararapat sa iyo. Sabi ng mga kapitbahay, lumipat na raw si Miguel sa isang maliit na paupahan sa labas ng syudad. Mukhang wala nang gustong tumanggap sa kanya sa kahit anong kumpanya. Hindi na sumagot si Tala. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring awa. Ang pangalang Miguel Navarro ay tila isang pahina na pinunit na niya mula sa aklat ng kanyang buhay. Ang karma ay hindi laging isang malakas na pagsabog. Minsan, ito ay ang katahimikan ng pagiging mag-isa at ang bigat ng pagsisisi sa bawat gabing madilim. Muli niyang itinuon ang pansin sa screen ng laptop. Itinipan niya ang kanyang sagot sa email. I accept the offer. Looking forward to a new beginning. Kasabay ng pagpindot niya sa send, uminom siya ng kape. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng lakas sa kanyang buong katawan. Tumingin si Tala sa salamin na malapit sa pintuan. Nakita niya ang isang babaeng nagniningning ang mga mata. Ang balat ay tila nabuhayan muli at ang mga labi ay may isang tunay at matamis na ngiti. Hindi siya kailanman naging baog o pabigat. Siya ay isang binhing itinanim sa lupang puno ng lason, ngunit pinili niyang sumibol at maging isang matatag na puno sa sarili niyang hardin. Binuksan ni Tala ang pinto ng kanyang banalkon. Hinayaan niyang humalik ang init ng araw sa kanyang mukha. Sa loob ng 7 taon, siya ay naging asawa, naging katulong, naging biktima. Ngunit sa umagang ito, sa gitna ng katahimikan at liwanag, natagpuan na niya ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Tala, isang bituing hindi na kailanman magpapasakop sa dilim ng iba.